sinabi po ni Congressman Pulong Duterte. Ito po. Ayon po kay Pulong Duterte, sa kanyang reliable source, na si Senator Bongo daw po ay na-issuehan na ng ICC warrant of arrest. Kasama po yung dalawang dating opisyal ng pulisya. Sa kanyang social media post, hindi itinago ni Pulong ang kanyang pagkadismaya at galit sa umano'y paggamit ng ICC laban sa kalaban sa politika. Wala na ba talaga katapusan ng administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinaggagawa ninyo? Iginiit din niya na hindi dapat gamitin ng mga ahensya ng gobyerno upang patahimikin ang mga kalaban sa politika. Huwag gamitin ng mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mas malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC kaugnay ng umano'y arrest warrants laban kay Senator Bongo. Alam niyo po, mahirap po yan. Ganyan din po kay Bato. Lagi po nilang sinasabi, wala pang kumpirmasyon, wala pang sinasabi yung ICC kung meron talagang warrant of arrest. Nung nagpakita po si Bato, biglang may warrant of arrest na sa ICC. Ngayon po, baka mabulaga na lang tayo pag si Bongo po huli na sa Senado na naman. Alam niyo, nakakatuwa kay Alan Peter Cayetano. Ipinagtanggol niya po si Senator Bato. Ang tanong kay Sherwin Gatchalian, kaya niya bang ipagtanggol na hindi ipahuli si Senator Bongo? Tandaan po ninyo, wala po tayong problema sa warrant of arrest. Sabi nga natin, fugitive yung mga iba kasi may warrant of arrest sila. Si Bato po, hindi po fugitive yan ng Pilipinas. Dahil dayuhang korte po yung nag-warrant of arrest. Matagal na pong wala si Pangulong Duterte dito. Bakit hindi nyo pasampahan? Ibig nyo sabihin, kontrolado pa rin ni Tatay Digong lahat ng korte sa Pilipinas. Napaka-imposible, di ba? Siya nga eh. Nakakulong ngayon. Sana si Bato nakita natin. PNP chief siya nun. Ang hindi lang katanggap-tanggap sa atin, sumusunod si Bato sa legal na order. Legal po yung ginawa ng PNP. Bakit po? Hindi naman po illegal lang. Hindi po illegal yung hindi po legal ang droga sa Pilipinas. So yung ginawa po ng PNP na pagkukondak po ng war on drugs ay legal po yun. Ngayon, kung meron pong pagmamalabis yung ilang kapulisan, mismo si Pangulong Duterte ang tumulong para yung kaso ni Kian, eto tinatago nila eh. Binabandera nila lagi si Kian. Samantalang hindi nila pinaalam sa mga tao na si Pangulong Duterte po yung instrumental para mapakulong yung nagpapatay kay Kian. Yan ang katotohanan. Oh. Kaya sana Supreme Court, panawagan po namin sa inyo, ang nakakagulo na po itong mga ICC warrant of arrest eh. Isampasyan nyo lang. Sabihin nyo lang na walang bisa ang ICC warrant of arrest kung wala tong katumbas na warrant of arrest galing sa local court. O kaya sabihin nyo na hindi na tayo saklaw ng mga warrant of arrest ng ICC dahil hindi na tayo sakop. Hindi na po pwede ang ipatupad dito. Mas mismo, pag may order po yung Supreme Court na hindi po pwedeng ipatupad ang ICC warrant of arrest
sa Pilipinas by himself, yung ICC lang, matitigil na po yan. Sana po gampanan nyo rin yung tungkulin ninyo. Kasi itong imbes po na yung gobyerno yung gustong matahimik eh. Hindi po eh. Yung panghuhuli po nila sa mga senador, yan po ang nakagulo. Di ba? Yan ang nakagulo yung hinabol nila si Bato. Yan ang nakagulo nung gabi na gusto pa nilang issuean ng warrant of arrest si Bato. Bakit si may NBI doon? Magbabantay ng mga painting ng GSIS? Ang point lang dito, Supreme Court, tumulong naman kayo sa pagiging para hindi po magulo ang Pilipinas. Magpasya po kayo, sabihin ninyo na walang bisa yung mga warrant of arrest ng ICC. Tapos, maski po yung mga kapulisan o NBI o susunod po yan sa batas. Siyempre, utos sa kanila na ulihin yung may warrant of arrest ng ICC. Hindi nyo masisisi yung mga inuutusan lang yan eh. Pag hindi ko ba alaman lahat, stupid na. Tanong ko sa iyo. Eto, may sabi, hindi ko alam kung yan mismo yung Tagalog niyan. Stupid daw ako kasi hindi ko naman daw alaman lahat. Ikaw ba alam mo ang lahat? Di stupid ka. Huwag niyo po alisin. Mamaya, anoin natin yan. Masarap po yung mga kausap yung mga ganyan tao eh. Okay, punta na po tayo sa iba pang mga balita. So nakikiisa po tayo sa pagdadalamhati po na nila Pulong Duterte kasi nakita na po nila eh. Nakakulong yung tatay nila doon. Tapos si Bongo. Ano po kinalaman ni Bongo dyan? Sa ICC. Ano po kinalaman ni Bongo sa AJK at sa... Si Bato pa, pwede kasi senche po pulis eh. Di ba? Talagang, tsaka siya talaga yung sinasabi niya na siya yung sa tukang. Ano naman ngayon? Illegal naman po yung tukang. Imaginein po ninyo sa mga ICC po na hindi po nakakaunawa. Milyon po ang sumuko sa tukang. Milyon. Ilan lang po yung namatay. So hindi po totoo na sila patay lang ng patay. Yung tukang po talaga, ang purpose nun, pagbaguhin yung mga adik. Di ba? Dalawa po yung ine-expect namin pasya nyo, Supreme Court eh. Una, pagpasya nyo na kung legal ba o hindi yung pagpapakulong kay Tatay Digong. Ikalawa, legal ba o hindi yung pagpapatupad ng ICC warrant of arrest. Kahit direkta po, pwede na po bang magdirektang manghuli yung NBI? Pwede po bang gawin ng ICC na ang gawin po nila tagahuli NBI o mga kapulisan nang wala pong ibang nag-uutos kundi yung dala-dala nila, nagkusa na sila na warrant of arrest ng ICC lang? Pwede po bang ipatupad yan sa mga non-member countries? Tayo lang po yung ganyan. Tayo lang po yung non-member country na pinoproblema natin yung warrant of arrest ng ICC. Ang dami pong non-member country na may warrant of arrest ng ICC. Doon po pinapakita sa lahat, napapakita lang na sunod-sunuran tayo. Sunod-sunuran tayo sa dayuhang korte. Sunod-sunuran tayo sa dayuhan hanggang ngayon.